Masayang araw po, mga ka-PL. Ito ho, magandang balita. Mas lalong gumaganda yata ang laban ni dating Pangulong Duterte doon sa ICC, mga kababayan. Parang unti-unti na pong kumikilo si Tito Donald Trump natin. Ito kasi ang ginawa niya sa isang judge ng ICC. Judge ng ICC, sa kaso ni Duterte, mga kababayan, pinatawan ng parusa ng US. Maraming maiinis na naman ito. Itong mga gustong-gusto talagang manatili ang ating dating Pangulong Duterte sa dahig. Siyempre tayo, ayaw ho natin yan. Kaya, magandang balita ho ito para sa atin, mga kababayan. Ito, ilalagay ko dyan, basahin natin para parehas tayo makabasa. ICC judge sa kaso ni Duterte, mga kababayan, pinatawan ng parusa ng Amerika. Pang-aasar na naman ba ako nito? Ano na? Mga gustong-gustong manatili, mabulok ang dating Pangulong Duterte sa dahig. Paano to? Maaalis na po mga kababayan itong mga huwes na parang meron pong kinikilingan. Sa madaling salita, mga huwes ba na makabangag. Ayan. Unti-unti na pong winawalis ni Donald Trump. Eto, pinatawan ng parusa ng administrasyon ni US President Donald Trump ang isang huwes ng International Criminal Court o ICC na si Rin ba ito? Alipini Gansu mula sa Benin, pati na rin ang ilan pang opisyal ng korte. Hindi lang pala isa. Marami pala ito, mga kababayan. Siguro napansin ni Tito Donald Trump natin, mga kababayan. Teka, kailangan nating patawan ng parusa itong mga ito. Hanapin natin ang ikakaso natin sa kanila para mawalis sila dyan sa ICC. Palitan ng mga bago na hindi bayaran ni bangag. Yan lang siguro. Ano lang naman natin, pagdududa lang naman natin yan, mga haka-haka, ika nga. Ang parusa ay bilang tugon sa paglalabas ng arrest warrant ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sa pagbubukas ng investigasyon kaugnay ng umano'y war crimes na ginawa ng mga sundalong Amerikano sa Afghanistan. Doon siya nadali. Mga kababayan, si Alipini Gansu ay kabilang sa mga huwes na humahawak. Kita nyo na, sa kasong crimes against humanity na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baklas na naman ang isa. Mga kababayan. Nakakatuwa nga naman itong balitang ito. Sana meron pang iba na mabaklas, mawalis. Isa sa mga huwes na humahawak sa kaso o aligasyon ng ating dating Pangulong Duterte para mapalitan ng bago, yung hindi hubayas, yung hindi po tumanggap di umano ng gold bar. Ayun lang po ang sabi-sabi sa atin, mga kababayan. Hindi pa naman tayo sigurado dyan. So ito, judge ng ICC sa kaso ni Duterte, pinatawa ng parusa ng US. Pasahin ko na ito maliit, mga kababayan. Pinatawan ng sanksyon ng administrasyon ni US President Trump ang International Criminal Court o ICC judge na si Alipini Gansu ng Benin at iba pang opisyal. Binalik lang pala. Akala ko bagong-bago ito. Bagong-bago lang ho ito, mga kababayan,
I mean, ibig ko sabihin kanina, akala ko iba yung caption na yun, parehas lang pala. Pero bagong-bago ho ito. June 6 po ito, mga kababayan. Ngayon lang ho ito. Kung di ako nagkakamali, 1 oras pa lang po nakakalipas mula ng ipinost ito ng Sara Duterte 2028 na Facebook page, mga kababayan. Ayan. Gumaganda po ang laban. Marami na namang maaasar kasi sa impeachment pa lang ni Inday Sara, mga kababayan, marami na ngang kumuwestiyon nila, hindi, kailangan ituloy ang impeachment kay Inday Sara, hindi kami papayag na hindi matuloy ang impeachment kay Inday Sara. Kami rin naman, mga dilaw, mga pink man yan, o basta mga anti-Duterte na lang, ayan. Kami rin naman mga pro-Duterte. Gustong-gusto rin namin matuloy ang impeachment. Kahit si Inday Sara nga Ano sabi niya? Gusto niyang matuloy ang impeachment. Kaso lang, isinantabi muna. Hindi naman matatawag na permanenteng binasura, kundi isinantabi lang muna. Pero maaari pa rin magkaroon ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. At walang problema sa mga DDS yan. Kasi ang inaabangan talaga ng mga DDS, walang iba, kundi itong sinabi ni Inday Sara na bloodbath. Kasi sigurado tayo dyan, mga kababayan, napakarami talagang hawak ni Inday Sara na papakawalan niya po, mga kababayan, sa araw po ng impeachment niya mismo. Hindi papayag si Inday Sara na nasirain siya ng iilan sa mga aligasyon na hindi niya naman ginawa, no? Hindi siya papayag. Kailangan managot itong tunay na mayroong kasalanan at kawatan sa kaban ng bayan. Siyempre, kaya nga nasabi niya bloodbath, hindi po yung literal na duguan talaga, kundi maaaring mga pasabog niya. Ayan, sa Senado, na tanging sa Senado lamang natin maririnig. Inipon at tinago niya ng ilang taon, 1 taon, 2 taon o ilang buwan, para sa tamang panahon ay ilalabas niya. Bakit ito biglang binasura? Sa bagay, si Bato may gusto, no? Pero para sa akin, at maging kayo man din siguro, mga kababayan, maganda matuloy itong impeachment ng magkaalaman talaga. Ng magkaalaman. Kung sino ang mayroong tunay na baho, itong administrasyong Marcos versus sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte.